Buong mundo mga sangkay na bulabog sa isang balita nung sinabi po ng mga eksperto, lalong-lalo na po yung World Health Organization na nakalabas na nga po ng Africa. Itong sinasabing delikadong karamdaman nagpang-abot sa Sweden at iba pang bansa. At ngayon mga sangkay, mayroon pong breaking news. Nakarating na daw po ito sa Pilipinas. Naku po, anong gagawin natin ngayon? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. So, another informative vlog tayo ngayon mga sangkay at medyo nakakabahala itong balita dahil nga po sinasabi na nagpang-abot na daw po sa ating bansa. Itong delikado mga sangkay, nakaramdaman mula po sa Africa. Ngayon, ang tanong dito, ngayong meron na po dito sa Pilipinas mga sangkay, ano ang gagawin natin para mapigilan ito? Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Nakarating na po tayo sa 1.27 million na mga subscribers. So kung ikaw hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, nakailang topic na tayo tungkol po dito sa matinding karamdaman na nakalabas na nga po sa Africa. At eto mga sangkay, nakakagulat na balita, mayroon na po sa Pilipinas itong tinatawag na Mpox or Monkeypox. Ngayon, anong gagawin natin mga sangkay? Nakapagtala na ang bansa ng unang kaso ng monkeypox ngayong taon. Nako, ayan na nga po. Kaya, nasa 10 na ang kabuuang kaso nito sa Pilipinas. Pero, hinihinala ng Department of Health na ito'y local community transmission dahil, wala naman daw travel history ang pasyente. Oo nga. At naka-isolate na ngayon ang naturang pasyente sa isang public So, hospital. ibig sabihin, pwede rin palang makapag-create mismo sa bansa natin. Kasi sabi dito, local eh. At kasalukuyang tinutunton yung mga nagkaroon ng contact dito. Ito yung contact tracing, hindi ba? Parang bumalik ng COVID-19. Pero ito, ayon sa DOH, wala naman daw dapat ika-alarma ang publiko at namamatay naman ng virus sa paghuhugas ng kamay at sa sabon. Karagdagang balita, hatid ni Madeline Villar Moratilio. So wala daw dapat ipag-alala. Naalala ko dati yung COVID, di ba? Yung pandemic na nauna mga sangkay, ganun din po yun eh. Walang dapat ipag-alala. Then, anong nangyayari mga sangkay? Bigla na lamang po tayo napunta sa lockdown. Pero ngayon, let's just hope and pray, mga sangkay, na hindi po din tayo umabot sa ganung klaseng sitwasyon dahil napakahirap po gumalaw kapag ka may lockdown, di ba? Mads! Yes, Wedge at Ali, kinumpirma nga ng Department of Health na may bagong kaso na Mpox dito sa Pilipinas. Ang pasyente walang travel history. Kaya ang paniwala ng DOH, meron ng community transmission ng sakit dito sa bansa. May bago ng kaso ng monkeypox o Mpox na natukoy sa Pilipinas. Ayun na nga po. Ayan o. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, siya ay isang 33 anyos na lalaki na kasalukuyang nagka-isolate sa isang pampublikong ospital. Close and intimate contact siya before the symptoms started. And the symptoms started more than a week ago. Started with fever. Ito mga simptomas ng Mpox. Okay. At 4 days later, nakita yung distinct rash sa kanyang face, back, buttock, trunk, sa dibdib at abdomen, sa groin, sa palms and soles of the feet. Walang travel history ang pasyente. Pero bago lumabas ang kanyang mga sintomas, nagkaroon ito ng close intimate contact. Yan po siya mga sangkay oh. Magkakaroon ka ng ganito once na tinamaan ka. So yan pa yung magiging effect niya. Malalaman mo kaagad eh, no? May kakaibang yung katawan mo. Mga tumutubo na kung ano-ano na lang. Sa ngayon ay naka-isolate pa rin ang nasabing pasyente habang tinetrace naman ng DOH ang mga close contact nito. Naniniwala si Herbosa na may community transmission na ng Mpox virus sa bansa. Kagaya nito, hindi naman siya nag-travel. So community transmission ito. Nakuha rin niya sa kapwa Pilipino na nandito.
So yun ang ginagawa na ngayon. Kino-contact tracing siya para malaman kung saan yung mga possible cases na pinanggalingan. Maglalabas naman ng bagong guidelines ang DOH para sa monkeypox. Pero hindi kasama rito ang para sa border control. Yun ang mahirap pagka nagkaroon na po ng border control. No? So ngayon, mayroon na po dito sa Pilipinas at sinasabi nila baka daw. Sabi nila baka kasi wala pong history na galing po siyang Africa. So ibig sabihin, pwede din palang makapag-create, magkaroon ng lokal, no, ng ganitong klaseng karamdaman ngayon na kumakalat nga po. Pero ang dami ng mga sangkay, marami na po ang pumanaw dito, nasa 500 na daw po. Tapos yung tinamaan doon pa lamang po sa Africa ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, 15,000 mahigit. So, parami mga sangkay. At ayon nga po sa report, wala po silang nakikitang senyales na bababa ang bilang. Bagkus dumadami pa po ng dumadami. Border control, hindi na natin kailangan ng border control. Kasi nga, nandito na eh. Hindi naman siya nag-travel eh. So useless na magkaroon ng control sa border. Kasi meron na tayong sariling mpox na. Payo ng DOH sa publiko kahit may kaso na ulit ng mpox sa bansa, huwag maalarma. Huwag na tayo maalarma. So yan po ang payo ng mga matataas na opisyal natin. Kalma lang po mga sangkay. Sa Pilipinas, wala pa anyang nasawi dahil sa sakit at ang sintomas nito, gumagaling rin naman makalipas ang ilang linggo. So, kung mga sangkay, kung dito sa ating bansa, mas mahina siya kaysa sa galing mismo doon sa Africa? Mas hindi siya delikado? Kasi nga, dito lang po nanggaling sa ating bansa. Gumagaling daw kaagad sabi dito It can last for 2 to 4 weeks. No? The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back Yan po yung mga symptoms niya. pain, lower energy or fatigue, and swollen lymph nodes or kulani. Sa kabuuan, 10 kaso na ng mpox ang naitala sa bansa. Okay, so, okay, mayroon na rin pala mga sangkay. 2022, mayroon pong 4. So, 2023, mayroong 5. Tapos ngayong 2024, mayroong 1. So kung ganun, madali po nating naaapula ito dito sa ating bansa. Masyado po kasing umingay nung sinabing nakalabas na po ng Africa. So ito, mga local, mga sangkay, hindi po galing doon sa kasi pag galing sa Africa, sinasabi po nila, mas delikado daw po Payo ng DOH sa publiko, kung makaranas ng sintomas, agad magpakonsulta sa doktor. Sabi, Alam nyo, pag ni-research nyo ngayon mga sangkay, itong mga kumakalat na iba't ibang klaseng karamdaman, makikita nyo mga sangkay na napakarami, magkakaiba. Kumakalat po, iba't ibang mga bansa, may mga sariling, kahit dito sa atin mga sangkay, meron din po tayo. Di ba nakaraan lamang, mayroong mga nagkaroon ng outbreak, mga sangkay, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, ito po ay, kung babasahin mo natin ang Biblia, natutupad talaga yung prophecy sa Bible, mga sangkay. Bago dumating si Jesus Christ, ayon po sa Matthew, sa book of Matthew, sinasabi po doon na danas muna ang ating mundo ng mga iba't ibang klaseng kapighatian, may mga pagyanig ng kalupaan, mayroong mga sigalot ng mga bansa, digmaan, at ito po itong climate change, mga sangkay. No? At marami pa pong iba. At kasama po doon sa listahan, mga sangkay, yung paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. Yung pestilences na tinatawag. Ngayon, mga sangkay, paalala lamang po ito sa ating lahat, mga sangkay, itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Kasi itong mpox, kalat na kalat po yan ngayon sa mga balitaan international Kasi ang kanilang tinututukan, yung galing mismo doon sa Africa. So, ibig sabihin, mas delikado mga sangkay yun at sabog na sabog sa mga balitaan. Marami pong nag-aalala ngayon mga sangkay kasi may mga galing sa Africa tapos pag uwi ng kanilang bansa, meron na pong tama. So, ito po ay paalala sa ating lahat mga sangkay na mas lalo po tayong mas maging malapit kay Lord kasi
nakikita po natin yung mga senyales ng ano, 'di ba? Nakikita po talaga natin ng lantaran na kasi may social media, may mabilis ang access ng information ngayon, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Mag-iingat po tayong lahat. Kinakailangan lagi daw naghuhugas ng kamay. Yan po yung babala ng mga eksperto sa atin. No? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.